Hulugan Falls, isa sa pinakamataas na talon sa lalawigan ng Laguna. Matatagpuan ito sa Barangay San Salvador. Isa din ito sa mga hidden gem ng nasabing lalawigan. Kaya naman, naging tanyag ito sa iba't ibang social media platform gaya ng Facebook, YouTube, Instagram at iba pa. Ang Hulugan Falls ay may taas na 235 feet o 71 metro. Ang pangalang Hulugan Falls ay hango sa kwentong bayan na nung unang panahon ay may mga tumatawid daw ditong magsasaka kasama ang kanilang mga alagang kalabaw. At dahil malakas ang agos ay tinatangay ang kanilang mga alagang hayop at nahuhulog sa ibaba ng talon, kaya ito tinawag na Hulugan Falls. At dahil sa taas ng talon at linis ng tubig, isa ang Hulugan Falls sa mga dinarayo sa lugar. Sa Hulugan Falls ay may tatlong magkakaibang falls kayong pwedeng puntahan. Una ang Talay Falls, ang Hidden Falls, at ang pinakadinarayo dito, ang Hulugan Falls. Ang bawat talon ay may kanya-kanyang naitatagong kwento. Sa episode na to, samahan nyo akong muli sa aking panibagong motovlog adventure. Muntik na ako malaglag sa bangin. Grabe. Nangihina na yung tuhod ko. Malambot naman yung ano eh. Ang taas niyan. Hala. Naubos lakas ko. Good morning, welcome pong muli sa aking panibagong motorcycle adventure. So ngayon po ay nandito tayo sa Petron Diego. So time check natin is 5:31 AM. So ngayon po ay samahan niyo po ako muli sa aking biyahe at ibabahagi ko po sa inyo ang aking mga karanasan sa aking paglalakbay mula po sa mga sikat na lugar dito sa Pilipinas hanggang sa mga di pangkaraniwan na mga mapupuntahan nating destinasyon. Kung kayo po ay napadaan sa aking munting channel ay huwag niyo naman pong kalimutang pindutin ang subscribe button at pakishare naman po ang video na to para ma-recommend din po tayo ni YouTube. So tara, let's go! Good morning mga paps! Welcome po muli sa aking panibagong adventure. Ngayong araw ay may pupuntahan tayo sa lalawigan ng Laguna. So dito tayo dadaan ng C5 to Marikina tayo mga papi. Wow! Ang ganda dito. Kita na agad natin yung bundok ng siguro ano yan, bundok ng Tanay, Antipolo. Yan, kitang kita na. So dito tayo dumaan sa Marcos Highway mga paps. Ito makikita natin yung SM Marikina sa harap. Dito tayo sa Marcos Highway. Ngayon nga pala mga paps ay Sabado, March 8. Andito tayo ngayon sa sikat na meet-up place ng mga rider. Ito ang tinatawag nilang Shell Pugon. So nandito yan sa Marcos Highway. Ang Shell Marcos Highway o mas kilala bilang Shell Pugon ay isang lugar na kilala din bilang best meet-up place ng mga rider. Bukod sa gasolina, ang Shell Pugon ay may mga pasilidad tulad ng convenience store, restaurant at mga kagamitan para sa mga motorista. Nasa gilid lang ito ng Marcos Highway, kaya't kung aakyat ka ng Marilake ay angkop na angkop itong meet-up place para sa mga rider. Ang Shell Pugon din ang isa sa mga unang Shell gas station na itinayo sa Pilipinas. Aakyat na ng Tanay. Daming bikers ngayon oh. Daming bikers. Mga aakyat yan mga paps ng Tanay dahil nga ngayon ay Sabado. Siguro ay wala silang pasok at pahinga nila. Wow! Ganda dito mga paps yung bundok oh. Alam niyo mga paps, lagi ako nadaan dito pero gandang-ganda ako dito sa bundok na to. Ang taas, grabe. Ayun oh, ganda. Sakto sa Korbadahan siya nakapwesto. So
So dito tayo dinaan ni Waze sa Barangay Pinugay, Baras Rizal. Kasi kung doon pa tayo iikot sa Pami, Laguna, masyado nang malayo. So ito yung pinaka shortcut. So time check mga papi, 7:53. Ayon sa ating mapa ay meron pa tayong 83 kilometers na biyahe papunta doon sa Hulugan Falls. Kaliwa daw tayo dito, sabi ni Waze. Wow! Ang ganda dito mga paps. Bukid na bukid oh. Ganda ng view rito. Lawak ng maisan. Yung nadaanan pala natin kanina, malawak na farm ng mais, palay. Ang ganda tignan. Ayan o, mga nagtatanim pa sila ng palay oh. Ganda dito, hindi masyado kalayuan sa Maynila, pero dito pa din yung buhay na probinsya talaga. Wow, ganda dito mga paps. View deck oh. Tanaw na tanaw yung ngayon oh, yung Laguna de Bay. Grabe. Ganda. Wow. Kitang-kita dito yung nasa pinakamataas. Sarap dito gawin tong ano oh, campsite. Pero siguro may mga campsite dito kasi may nakikita tayo mga banner ng flag dito. So ibig sabihin niyan parang campsite ganun. Hindi. Private property of MCR Realty Ventures. Private property pala. Pero ang ganda mga paps, grabe, nakita nyo yun. Nasa view deck tayo. Kitang-kita yung Laguna de Bay. Kitang-kita no. Yon, lagpas na tayo mga paps dun sa dinaanan nating shortcut, yung Morong. Ngayon, nandito na tayo sa Baras. Ganda rin yung dinaanan natin na shortcut kasi ganda ng mga nadaanan natin na view. Bago sa paningin ko kasi first time kong makadaan sa daanan na yon. Sarap talaga gamitin ADB sa mga adventure no. Hindi niya ramdam yung hindi niya ramdam yung lubak. So yun lang mga papi, inulan tayo. Pero tuloy pa rin yung biyahe natin. Ambon lang naman to eh. Pero kahapon, ang ganda ng panahon kahapon. Maaraw. Pero ngayon umaulan dito. Sana pagdating dun sa Laguna ay hindi na maulan para makapagpalipad tayo ng drone. Welcome to Pililla, Rizal. So yung mga paps, papasok muna tayo ng Windmill Pililla. So bibisitahin natin kung gaano kaganda yung mga tanawin dito sa taas ng Pililla, Rizal. Papakita ko rin sa inyo yung ganda ng windmill dito. Sir, windmill, pag sa public, sir, pag private, ano po pinagkaiba nila, sir? Mas maganda ba doon? Check nyo, sir. Pag hindi nagustuhan. So, dito muna ako sa public. Wala naman ang babayaran dito, sir. Sige. Thank you, sir. So dito muna unahin natin mga paps sa public viewing. So dalawang klase pala to mga paps. Pwede ka doon sa kabila. Doon naman sa kabila is private. Dito naman is public. Ayun oh, wow! Makita niyo mga paps, kakalula, ang laki. So hanap tayo ng parking fee. Dito ang parking. Ayan. Kano bayad dito kuya? 20 magbabayad na no? So magbabayad kayo dito ng parking fee, 20 pesos lang. So dito kayo magbabayad kay ate ng parking. Baka may gusto kang shoutout. Shoutout mo na. Nahiya siya. Shoutout sa mga taga Pililla dyan. Akyatin natin to papunta doon. Tama ba kuya? Papunta dito.
ito lang po talaga ang parking. Okay. Bawal na dun yung motor no? Okay, thank you. So kung makikita nyo mga paps, dito sa parkingan ng motor, marami kayo ditong mabibiling mga souvenir. Dito lang sa mga gilid mga paps, may mga mabibili kayong mga souvenir dito. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ah, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? Yung pag ganito, 100. Ito po, 120 namin, medyo mataas na po. Ah, ito, 120 to. Yun, 150 po. 150 yung malalaki no. Yung tatlo, 100. Pwede po yan assortment. Ganda dito. Mga paps, sa mga pupunta dito, mayroon ditong aso. Laki. Laki oh. Kuya, magkano pa picture dyan? 50 lang pag solo, boss. 50 solo. Takot ako sa ahas eh. Medyo mabigat lang. Pwede mga ano yan. Laki naman yan. Ilang taon na yan kuya? 3 years. 3 years na po yan. Anong klaseng ahas yan? Burmese Python po, albino. Burmese Python albino. Burmese po, Burmese Python albino. albino. Kulay dilaw siya mga paps. Hindi naman yan makamandag kuya no? Sawa lang. Sawa lang yan na parang may kulay. Ganda. Laki mga paps. Grabe. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ah, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? Grabe. Ang laki. Malapitan. Ito ang Pililya Windmill na nakatayo sa mahigit 60 ektaryang lupa sa Barangay Halayhayin, Pililya, Rizal. Ang Pililya Windmill ay proyekto ng Alter Energy Philippine Holdings Corporation na pinondohan ng nasa $140 million. Sa kabuuang bilang ay mayroon ditong nasa 27 wind turbine na gumagana at nakakalikha ng 54 megawatts na kuryente. Kaya itong mag-supply ng kuryente sa mahigit 60,000 na kabahayan sa nasabing lalawigan. Ang bawat wind turbines ay may taas na 125 meters. Mas mataas ito kaysa sa mga wind turbines na makikita sa Romblon, Burgos, Bangue sa Ilocos Norte. Bukod sa pagiging tourist spot nito, ang Pililya Windmill ay nagbibigay din ng renewable energy na nagpapababa sa paggamit ng fossil fuels. Dahilan para magpababa sa mga emisyon ng greenhouse effect. Ang greenhouse effect ay isang proseso kung saan ang mga gas sa atmosfera ng mundo tulad ng carbon dioxide, methane at water vapor ay nagbibigay ng init. Dahilan ng pagtaas ng temperatura at pagbabago ng klima. Yo, magandang tanghali mga paps. Time check is 11:36 AM. Ayan, kita nyo yung bundok. Babagtasin natin yan dahil ngayon ay papunta na tayo ng Laguna. Maambon pa rin. Di na kasama yung panahon sa atin ngayon. So, mayroon pa rin tayong 29 kilometers papunta dun sa Hulugan Falls. So, sa mga oras na to ay nandito na tayo sa Pakil, Laguna. Welcome to Pakil, Laguna. Welcome to Kalayaan. Wow, may pulse. Ganda dito. Wow. Ito ang Lumban, isang bayan sa lalawigan ng Laguna. Ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lalawigan malapit sa mga bayan ng Pagsanhan at Cavite. Ang Lumban ay mayroong isang mahabang baybayin sa Laguna de Bay na nagbibigay ng isang magandang tanawin at mga oportunidad sa tubig. Lumban Bridge.
Ito ang Lumban Bridge. Matatagpuan ito sa bayan ng Laguna, malapit sa Pagsanhan River. Itinayo ito noong 1850, panahon ng mga Kastila. At isa ito sa mga pinakalumang tulay na matatagpuan sa Pilipinas. Bagamat luma na ito, isa ito sa pinakamatatag na tulay sa Pilipinas. So dito mga paps sa Laguna is meron ditong mga nagtitinda ng mga special bibingka. So pag nadaanan natin ay titikman natin kung gaano nga ba kasarap ang bibingka rito sa Laguna. Ang bibingka ay isang tradisyonal na pagkain sa Pilipinas at ang Laguna ay isa sa mga lugar na kilala sa paggawa ng masarap na bibingka. Ang bibingka sa Laguna ay gawa sa malagkit na bigas na nagbibigay ng isang makapal at masarap na tekstura. May mga sangkap ito tulad ng gata, itlog, asukal at buko. Binubudburan din ito ng keso sa ibabaw. Ang bibingka sa Laguna ay karaniwang niluluto sa kahoy na kalan na nagbibigay ng masarap na lasa. So nandito na tayo sa mag-isa lang. Ha? Day tour. Ah, dito, sir. Bablog ko lang. Ah, sige, sir. O, sir, para sa sikat ko namin. Yan po, kayo, guys. Dito? Yo, good afternoon sir. Sir, pupunta po ako sa Hulugan Falls. Dito sir ay bibigyan po kayo ng guide, ano po? Tapos daan po tayo ng registration area. Babayad po kayo ng 70 pesos Per head. Mga paps, after yung makakuha doon ng tour guide, sasamahan kayo ng tour guide nyo para doon sa registration booth. Bali 3 falls po sir ang maaari niyong puntahan. Naririto po ay Talay, Hidin at saka yung Hulugan Falls. Bali pag registration, tayo po ay magta-tricycle hanggang dulo ng kalsada, baba po tayo, lalakad po tayo ng 25 to 30 minutes. Depende po yun sa kilos natin. Ang entrance po namin dito ay 70 pesos. Sa guide po naman, ang minimum po namin ay 500 pesos. Unang-una yung nature, kasama na rin yung paglalakad, bababa ng bundok, saka mga ilog na dapat tawirin. Kailangan unang-una, syempre, sanay silang lumakad. Hindi pwede yung maarte kasi talagang magkakaputik sila. Kailangan nila ng energy kumain. Kasi yung iba, sa sobrang excited, hindi sila nakakapag-almusal. So, kailangan talaga nila ng energy para makapaglakad kasi may dadaan ng 80 degree talaga yung pababa. Madulas talaga. Number 1 po ay magdala talaga sila ng tubig, sir. Sa lahat po ng nakakapanood ng vlog ni Kuya, inaanyayahan ko po kayo na bumisita dito po sa amin sa bayan ng San Salvador, barangay. So dito ho ay 3 na kaagad ang maaari naming ma-offer sa inyo. Talay, Hidin, Hulugan Falls. Kaya lang nga ho, sinasabi ho namin na bago nyo makita ay talagang magsasacrifice po muna kayo. So talagang maaari ho kayong magpagod talaga. So ito mga paps, yung Alay Falls na tinatawag nila. Ito yung unang
pinuntahan natin dito sa Visiana, Laguna. Yun, so ngayon mga paps ay papunta na tayo sa Hidden Falls. Bali ang Hidden Falls ay sa taas lang daw nito, kaya parang magkalapit lang sila. Adventure! Ganda! Wala! Grabe! So ngayon, pupunta na tayo sa pinaka-pinale, yung Hulugan Falls. Ayan, napakatarik mga paps ng lalakaran nyo. Doon na tayo magpapahinga sa Hulugan. Habang nag-enjoy pa tayo maglakad. May nahabol din tayong oras kasi late na tayo dumating. Alas 2 na ako dumating eh. Kasi nga gawa ng maulan sa Baras Rizal. May isa pa tayong lalakarin, yung Hulugan Falls. Dito mga paps yung campsite nila. Ayan yung campsite nila mga paps. Sa mga gusto mag-overnight and camping, punta na kayo dito sa Hulugan Falls. Uy, grabe dulas dito. May mga nadulas na dito. Ayan oh. Yung dulas. Yung daanan. Putik yan oh. Huwag naman sana tayong madulas dito. Grabe dito. Ano? Yung mga naririnig ko na yan, dyan ba yun? Parang malapit-lapit na ba tayo? Buti may nilagay sila dito kuya at kawayan. Gumawa sila ng kawayan na para hawakan. Nung pumunta kami dito, wala to eh. Buti nga ngayon kuya, hindi na umulan. Tumila kasi di ako makakapag-vlog. Grabe mga paps, ang taas. Grabe. Ito yung nasabi na 80 degrees. Pababa na to, dire-diretso na to hanggang dun sa Hulugan Falls. Wow! Hi! Ay, grabe. Lumulusot na yung ko. Lumulusot na yung pa ako sa tsinelas kasi dami ng putik. Adventure to mga paps. Ayan na mga paps, kitang-kita dito. Wow! Woo!